5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Martes. Pagtumod sa mga barangay officials nga ginaligar nagbuwin sang ayuda sa mga residente halin sa DSWD nagapadayon. DILG 6 nabato na ang report na tuhoy sa ginaligar pagbuhin sang pila ka barangay officials sa Iloilo City sang ayuda halin sa DSWD. Investigaran kung may mando na. Mamunog ang pagulan sa Kabangkalan City kahapon nagresulta sa pagbaha. 20 kabalay apektado. 41 anyos nga lalaki gintiro patay sang riding in tandem suspect sa Lambunaw, Iloilo. Delivery rider ginhold up sang riding in tandem suspects sa Panitan, Capiz. Kag nagatumpok nga basura sa kilid sang suba sa Barangay Kubay Haro ginareklamo sa mga residente bangod sang baho. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, DILG 6 mag-aimbestigar sa isyu sang pagpangbuin sang barangay official sang ayuda kun manduan sang Central Office. Pila ka mga opisyal sang barangay sa Iloilo City kampante nga hindi malakip sa makasuhan. Yaring balita. Magapatigayon sang kaugalingon nga investigasyon ang Department of the Interior and Local Government 6 tuhoy sa ginaligar pagpangkaltas sang barangay official sa Iloilo City sa ayuda sa mga benepisyaryo. Ini kung makabaton sang mando halin sa Central Office. Suno sa legal officer sang ahensya, nabaton na nila ang report sang DILG Iloilo City apang subject pa ini sa verification. Wala pa man sang formal nga reklamo nga nabaton ang ahensya. If we are asked by our central office to verify any information regarding this matter, then of course we will verify. Our field offices are also submitting reports man sa amon, but as of now, no, so as not to prematurely and disclose any information is being gathered by our field officers. No, I am not at the liberty to discuss that as of the moment. Sa karon, wala pa sa nabaton nga request ang ahensya gikan sa Department of Social Welfare and Development Office o kun order sa korte sa pagbulig sa investigasyon. I think now more than ever, no, needed yet ang accountability sa aton nga officials and considering we have supervision over elected officials, ginabantayan, ginamonitor, ginamon. Madumduman nga ginpahayag ni DSWD Assistant Secretary for Regional Operations Paul Edesma sa news team nga 13 sa 17 ka mga barangay officials ang una pasakaan sang reklamo. Ang mga opisyal ang yara sa distrito sang Haro kag Arevalo. Isa sa mga barangay nga naulamid sa kontrobersiya amo ang barangay Quezon Arevalo. Apang suno sa ila punong barangay, kampante ini nga hindi malakip sa mga makasuhan upod sa iban pa sini nga opisyal. Kalmado man ko nga ako way ko labot sa mga muna. Ako ya limpyo gid ako nga kan nga way ko ya bisan 5 maging kuha sa muna nga mga tag ang ako mga barangay opisyal. Limpyo nga way gid may gin tandog sa muna nga benepisyo ni. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, Kim, mga kapuso, madamogin nga salamat. Samtang 20 kapamalay, naapektuhan sa baha tugas sa mamunog nga pag-ulan kahapon sa Kabangkalan City. Yaring balita. Sa sining nga video, makita ang makusog nga daludo sang tubig halin sa sapa. Ang pila ka mga pamalay ginsulob sang tubig baha. Mabatian pa ang pagpangayo sang bulig sa mga residente. Nag-awas magid ka tama. Sa kuha naman sa isa ka motorista, makita ang madalong na tubig baha sa pila ka mga dalanon. Sunod sa Kabangkalan City DRMO, na-eksperyensya ng mamunog nga ulan kahapon.
Pinaka-naapektuhan ang barangay Oringaw kung sa diin 20 kapamalay ang nabahaan. Kaya grabe yung ulan dahil ng porsyon. Dako ang tubig nag-agi dahil sila gamay nga lagyan na pala. Nag-subside na dayon. Tapos sila yung madala ito nga mga bato-bato nga witis ng destructo sa lagyan going to Mabinay. Gilayon nga nagpatigayon sa inspeksyon ng LGU kung sa diin na Tukiban nga nag-awas ang tubig sa tamburong ang rason sang baha. Di dan tamburong nga nag-awas aw. Sunod sa PDRMO, wala man sa malayo tiyempo nga na-monitor kahapon. Ang natabo kahapon sa Oringaw, dala lang to sa mga localized thunderstorms naton nga may mga pag-volume sa mga pag-ulan. Apang may duha ka bagyo ang paabutod subong nga bulan. Kung ang next naton nga bagyo is si Vilma, no, bagyong Vilma. So ti lapit na kita sa letter Z. So ti nagini sobra 20 na ni, no, sobra na ni ka-20 nga bagyo naton. Naka-heightened alert ang aton nga Emergency Operations Center. Hugot nga ginabisuhan ang mga nagapuyo lapit sa mga Subaca Creek nga mag-aligmat ilabi na kung may malain nga tiyempo. Opo Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Anyos nga panday patay matapos gintiro sa Lambunaw, Iloilo. Si Julius Villacaol, nakatutok. Wala gin makasalbar ang 41 anyos nga panday matapos gintiro sa Barangay Poblacion Ilawod, Lambunaw, Iloilo kay nasang aga. Ang biktima ang ginkilala kay alias Rod sa Barangay Hayubo, Lambunaw. Base sa investigasyon sang kapulisan, padulong ini sa iya ginaobrahan sang gintiro sang gunman. Nanakaw siya sa motor na yung sakyan dito sa area kaya maobra siya kay isa na sa panday o karpentero. No, samtang nagabayad siya sa driver, gintiro siya sa natin na suspect. Ang biktima nagangkon sang igo sa iya nato nga kilid. Dedose nga pugakang ang armas nga ginapatihan gingamit sa pagpanglutang. Ang mga suspect ang riding in tandem. Padulong kuno sa kalinog ang direksyon sa mga ini sa ila pagpalagyo. Sa karon, padayon pa ang backtracking sa kapulisan sa mga CCTV video sa mga dalanon para matumod ang mga ini. Ang biktima ang magasugod palang kuntani subong adlaw sa iya ulubrahan nga isa ka residente sa barangay sang natabo ang krimen. Ganit pag-abot si Kagina, sa gate pa lang, sa sagwa pa lang sa gate, yung mga tatlo, duha ka dupa, yung antad, dito na sa sagwa, natirukan. Sa pagpagingangon sa Lambunaw Pulis sa pamilya sang biktima, wala man kuno ini sang kontra. Sa subong wala pa kita gino kay ang sa initial information kay wala man sila kontrasyon sa iya pamilya. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol, 1 Western Visayas. Ginatiuan subong sang panitan pulis nga matumod ining duwa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo. Ang duwa ang ginatudlo ang mga sospek nga nag-hold up sa isa ka delivery rider sa barangay Pasugi, Panitan, Capiz sang Domingo sang hapon. Base sa investigasyon sang Panitan Police, nagapang-deliver sang parcel ang 29 anyos nga biktima nga ginkilala kay alias John sang ginsundan sa mga sospek. Sang nagpundo ini, gintayaan sa mga sospek sag wala madeterminar nga kalibre sang pusil. Nakuha sa biktima ang 10,000 pesos nga cash, cellphones ni kag isa ka parcel. Pero continuous pa rin tayong monitoring and also yung mga intelligence of personnel natin ay pinalaka din natin para baka meron silang makuha information sa community. Nagtipon nga basura sa suba sa barangay Kubay Haro ginareklamo sa mga residente bungod sa ginatugang nga baho kag ginakangawan nga magresulta sa baha. Si John Sala nakatutok live sa barangay Kubay Haro. John. Kim, pagbaha kag negatibong epekto sa ila ikaayong lawas. Ini ang pilalang sa palaligban sa karon sa mga residente diri sa barangay Kubay Haro bangod sa pagtinumpok sang basura sa ila suba. Nagakabalaka ang mga residente sa barangay Kubay Haro kaangay kay Nanay Loretta sa maging epekto sa nagatumpok nga basura sa suba. Luwas sa baha, nagapati ang mga residente nga may malain ini nga madulot sa ila ikaayong lawas. Mapundo ang tubig, siyempre maawa, masaka ang tubig sa mabaw eh.
Mabahaan, oo. Sino sa mga residente nagtipo ng basura sa porsyon sang Suba matapos ang pagtaas ng tubig sa Suba tungod sang ulan nga dalasang Bagyo Verbena. Ginkakibot naman ni punong barangay Analgi Padilla ang sitwasyon sang Suba. Bangod, bago lang ini nakapauli halin sa seminar. Wala gid Kuya Balaya maglaom nga ang halin dito sa babaw ang mugid ni kadamo nga nagtupa diri sa amon nga barangay. So ang basura nga siguro naka-stack na nga daan before pa sa dito nga babaw nga area nga kadto diri sa amon. Duda sa punong barangay halin sa mga junk shop ang basura nga naanod sang baha. Aminado man ini nga madamo sang basura kun kaisa sa Suba, apang amat-amat man kuno nila ini nga ginakuha. By Saturday kay may clean up drive. Anyway, every Saturday diri kami sa Kubay, ka clean up drive gid kami. Apang hindi na dapat kuno paghulaton pang Sabado suno sa head sang Iloilo City General Services Office. Ginpadulungan na sang GSO kag sentro personnel ang lugar kag gilayon man nga magapatigayon sang pagsinapol sa barangay agud mas madasig nga makuha ang basura. As soon as possible dapat i-clear tagin ang area kay may low pressure area. So most probably kung magtaas na naman ang tubig, ma-push na siya padalong kag eventually madiretso na siya sa aton nga sea, no? Kim, dugang pa ni GSO Head Neil Ravina nga ginatun-an man sang ila opisina ang pagpahamtang sang waste trap sa Suba diri sa barangay agod matumod kung diin gid nagahalin ang basura nga nagtinumpok diri sa Suba. Panumduman sang GSO sa barangay nga sila ang magapanguna sa pagpaninlo kag magabulig lang ang GSO sa ila. Kim? Madamo gid nga salamat, John Sala. Sa Bacolod City, mga kapuso, Animal Rights Group ginareklamo ang mahigko nga kahimtangan sa Bacolod City Dog Pound. Baho halin sa pasilidad, nagatugas ang halit sa mga residente sa barangay. Yaring balita nga itong gintutugan. Tuig 2018, sang ginduso sang Animal Rights Group nga Potion Project PH ang pagdumili sang euthanasia sa mga layaw nga ido sa Bacolod City Dog Pound. Humalin man sa to, nagbulig ang grupo sa pag-atipan sa mga ido sa Dog Pound. Apang, sang damlag lang, gilunsar sang grupo ang signature campaign sa pagpahalin kay City Veterinarian Maria Agueda de la Torre bangon sa ginapasuni kapabayaan sini. Sa mga laragway nga kuha sang grupo, makita ang mahigko nga kahimtangan sang City Pound. Sa ginpagawa nga statement sang grupo sang damlag lang, ilagin pabutyag ang pagpakamalaot sa sitwasyon subong sang pasilidad. Suno, sa isa ka caretaker sang pasilidad, pagpanghangkad sa ila ang pagpabilin sa katinlo sa lugar. Imbisigira na sa alkalde ang reklamo bato kay Dr. De La Torre. Inong pangwa kuning nga mga communications kag memorandum sa iya for explanation. Gitiwasan news team nga makuha ang bahin ni Dr. De La Torre apang wala ini nagasabat sa tawag. Samtang pati mga residente sa Barangay 35 nagareklamo na sang baho halin sa Dog Pound. Naluoy ta sa ido, mas luoy gid ang mga tao eh. Suno sa alkalde, may plano na sa pagpakayo sa pasilidad. Dugangan man ang capacity sang dog shelter nga sarang makaakomodar sang 500 kalayaw nga ido. Apang magalawig pa sang kapini sa katuig ang konstruksyon, sini kun masugura na. Subong wild kuryente for quite some time. Then ang tubig ginpa-check na naton. Then ang situation gid mismo sang animal shelter naton na which kita naton nga kinanglanagin na siya nga ikayuhon. Opo-Cheryl Casilio, Adrian Priatos. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. DENR EMB6 nag-issue sang notice of violation sa 5 ka road projects sa kabukiran sang Lawaan Antique. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginisyoan sang notice of violation ng 5 ka road projects ng DPWH Antique District Engineering Office sa Lawaan Antique. Ini ang santo sa dokumento sang DENR EMB6 nga nakuha sa news team sa Amlig Antique Alliance, isa ka environmental conservation organization.
Suno sa notice of violations ang DENR nga napetsahan Oktubre 22, 2025 ang 5 ka proyekto nga nagabalor sa masobra 636 million pesos ang wala sang Environmental Compliance Certificate o ECC. Ang mga proyekto nga nagalaba sa masobra 2 ka kilometro ang dapat magkuha sang ECC. Antes ipatuman ang proyekto santo sa EMB Memorandum Circular No. 2014-005. Duwa na sa mga proyekto ang natapos pa sang 2022 kag 2023. Ang kontraktor sa proyekto among SunWest Corporation na panigiyahan ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ginkanselar man sang DENR ang ECC kag Certificate of Non-Coverage o CNC sang Panay East-West Lateral Board Project sang DPWH sa Central Panay Mountain Range sa Valderrama Antique kag Lambunaw, Iloilo. Inibangod sang sala nga pagdeklarar sang kalabaon sang dalan. Suno sa opisyal sang ahensya nga wala na nakatubang sa kamera, ginpauntat na ang mga proyekto nga wala pa natapos. Tubtob makomply ang kakulangan. Nagpaiway magpa-interview ang District Engineer sang DPWH Antique District Engineering Office sang ginpagigangutan sang news team bangod sang gag order sa Central Office. Wala naman nagasabat si DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Jose Alfruto sa tawag kag mensahe sang news team. Ang iningatikang ang dako nga kadalagan sa Environmental Conservation Organization. Nga nag-proceed ni without ECC, no? At kagisa pa, ang ining lawaan to Tapas Road, within this, sa may mga indigenous people nga ilainon Bukidnon nga communities. Pero pati ang bukid, ginakalbo nila mo. Pati ang bukid, ang mga lupa na kantuto sa tabunan niya mga sapa. Nagahinyo man ang grupo sa Ombudsman, Independent Commission on Infrastructure kag Department of Justice nga i-assess ang potensyal nga administrative kag criminal liability sa mga tao sa likod sang mga proyekto. Hoping ang aton sa gulang panlalawigan na makandak pa sa sang further investigation in aid of legislation kag ang aton man nga mga agad sila man magpaabot man sa ICI nga kung pwede investigaran ining mga proyekto nga ini hindi lang ang flood control projects diri sa Antique. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Samtang masobra naman 2 ka milyon ka pesos kabalor sang suspected Jabu ang na-recover sa 2 ka high-value targets sa bahin sa barangay Kabug, Bacolod City kahapon. Ginkilalang mga nadakpan niya Sanday alias Tengteng, 23 anyos, kag alias Stephen, 21 anyos lunsay, mga taga-barangay Handumanan. Sunod sa kapulisan, 2 ka semana ginpaidalom sa surveillance ang illegal nga transaksyon kag operasyon sang mag-abyan sa ginarkilahan nila nga balay sa mga lugar. Ang na-monitor naton, diri agi somewhere sa Dumaguete, pasulod diri sa aton. So, mina-check pa naton kung bala diin nga agi before maglabot sa Dumaguete. Masobra 7 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa mga operasyon sang kapulisan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Si John Sala nakatutok. Nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag resisting arrest ang 47 anyos kasi alias Von sang Tigbawan, Iloilo. Si Von ang nadakpan sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City sang Sabado sang gabi. Nakuha sa iyang 550 grams sa suspected shabu nga nagabaloro sang 3.7 million pesos kag isa ka 38 caliber revolver. Ginakabig nga isa ka high-value individual si alias Von nga ginapahayag nag-ooperate sa syudad kag pila ka mga kabanwanan sa 1st District sang Iloilo. Ang supply kuno sini nga ginaduso ang nakabase sa sugo sa isa ka person deprived of liberty o kon PDL sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Ungkaharo. So, hindi ka sa presuhan nga dulungan mo si Amo na taga ka lang ng pera. Ungka. Ang impormasyon nga nakuha sa kapulisan ang hindi naman malayo nga nagaluntad sa jail facility suno sa warden sini. Sa 1,400 ka mga PDL sa jail facility, 90% sa mga ini ang nagapangatubang sang illegal drug cases. Hindi naton ma-pinpoint kung sino gina siya. Damo kita, mayara kita 1,400 nga PDL. Posible gina sa nga isa sa ila. Kaangot sini, magapakig-angot siya sa mga opisyal sang ICPO ilapinagid sa CDEU. Samtang arestado naman ang 4 ka mga individual sa drug bypass operation sa Barangay Rosario, Dumangas, Iloilo. Sa nagkaladakpan 3 mag-utod nga ginkilala kanday alias Patong, alias Kalbo, kag alias MM. Ang isa naman nila kaupod ang ginkilala kay alias Joen.
Nakapalagyo naman ang duwa pa nga sa day alias Nards kag alias Boy. Na-recover ang 180 grams ang suspected shabu nga nagabalor sang 1.2 million pesos. Sa barangay Banuyaw, Lapas, arestado naman ang isa ka manugbaligya sa pruta sa drug bypass operation. Suno sa kapulisan, ginakabig nga high-value individual si alias Boss, 31 anyos, nga masobra 2 ka bulan niya paidalom sa monitoring. Ang parokyano niyo talaga sir, dira sa iyang lugar, especially sa Lapas area, ang ira operation ka lambot mo sa Iloilo City sir, tsaka sa mga neighboring na town. Nakuha sa iyang suspected shabu na nagabalor sa masobra 1 million pesos. Arestado man sa drug bypass operation sa barangay Lagubang, Barotac Nuevo si alias Irene, isa ka LGBTQ member. Transaksyon ni alias Irene, kasubong nun sa protong kambal niya, mga kasubong niya, lipod siya ini sa iya hibalo, ang nagapuluka ng mismo mga primo niya mga gays, no? Distributor man. Nag-ako naman ang subject na nagagamit sang droga. Kami man ang mga agita nagagamit, sir. Wala man po kabaligya. Nakuha sa iyang 150 grams sa suspected shabu nga may standard drug price nga 1,020,000 pesos. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Iloilo City Government nagahulat sa guidelines sa pagban sa mga e-bike kag e-trike sa National Road. Si Julius Vilacol nakatutok. Tigaylo nga kahapon, sa January 2, 2026 pa magasugod sang pagpangdakop kag pagpang-impound ang Land Transportation Office sa mga e-bike kag e-trike nga nagalabay sa mga national road. Sa paglibot sang news team sa pila ka bahin sa syudad, may mga e-bike sa gihapon nga nagapamasahero sa mga mayor nga dalanon. Sa kilid sang dalan JM sa city proper, nagaplastar ang mga e-bike nga nagaruta sa waterfront barangays. Bilang pangaman sa madason nga bulan, may taga-barangay kag taga-city hall na kuno nga nagapakigistorya sa ila. Apang panigurado ni Manong Elmer, maapektuhan gid ang ila palang abuhian kung sa barangay na lang sila maglibot-libot. Galing nga pala ng problema, way kakwaon nga mga pasayro gidra. Kay malamu diri nanda na di namon sa una. Sa toda sa Bulilaw, Mandurriao, may mga miyembro nga e-bike. Ila naman kuno ni istoryahan nga dapat sundon ang patakaran para makalikaw sa problema. Laban nga nagakadisgrasya, e-bike kid katapos na nagadala ang isa minor de edad pa. Ang Iloilo City Government nagadihon na sang light vehicle route plan para ma-regulate ang mga e-bike kag e-trike. Apang ginahulat pa sang LGU ang pagsulunda nagikan sa Land Transportation Office. Later on, ini kung maging ordinansa na, no, see to it nga hindi sila makatraverse gid all the time sa aton nga mga national highway. Samtang wala pa sang dagpanay, magapatigayon sang information drive ang LTO. Gintinguhan sang news team nga malabot ang mga opisyal sini para sa guidelines. Apang wala sa iya opisina si Director Gaudioso Hidos Pan II sang amon ginpadulungan. Wala man ini nagasabat sa amon tawag. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Arestado ang isa ka high-value individual sa drug bypass operation sa Barangay Poblacion East, Oton, Iloilo. Ginkilala ang subject kay alias Mel nga nakuhaan sang 340,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Pilaso ng 4 ka mga persona matapos magbungguanay ang ilang ginasakyan nga mga motorsiklo sa Arevalo, Iloilo City. Sunod sa kapulisan, nanglak sa mga motorsiklo ni alias Jan sa linya sa motorsiklo ni alias Joseph. Rason nga nagbungguanay ang mga ini. Estable na ang kondisyon sa mga napilasan. Pilason ng 36 anyos nga security guard nga si alias RG sa Javeliana, Haro. Matapos natiruhan sa ngaman lang si Mario nga ginkilala kay alias Flo, 54 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagsugatan na ang sospek kag ang biktima nga may upod nga isa ka lalaki nga ginkilala kay alias Rene. Ginambalan kuno sa sospek ang biktima nga hindi maghihi sa ila lugar. Bangon na kainom ang biktima kag kaupod sini. Ilagin kaakik ang ginhambal sa sospek. Ilagin sunod ang sospek padulong sa balay sini. Diri man nagabot ang anak ni alias Rene nga si alias Ken. Pag-abot sa gate sa sospek, ginaaligar nagpamilit ang mga ini nga magsulod kag naggabot pa sa hinganiban si alias Ken. Gani napilitan nga magpalupok ang sospek gamit ang 45 caliber pistol. Lisensyado man ang pusil kag may permit to carry. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Tatlo ka mga persona patay sa separadong aksidente sa probinsya sa Negros Occidental kag Antique. Yaring balita ng aton Jen Tutuka.
Ginbawian sa kabuhi ang 32 anyos ng miyembro sa Maritime Police nga si alias July matapos maksidente sa Barangay 1, Kabangkalan City. Padulong sa trabahong biktima sa nakabunggo ang motorsiklo sini sa nakapark nga truck sa kilid sa highway. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Nakaagom sang fatal nga pila sa ulo. Ginahulat pa ang desisyon sa mga himataas ng biktima kung mapasakas ang reklamo batok sa tag-iyas ang truck. Sa Barangay Galicia, Ilog, Negros Occidental, ginbawian man sa kabuhi ang 50 anyos nga lalaki. Ini matapos aksidente ini nga mabungguan sang bus samtang nagatabok sa dalan. Sa investigasyon sa kapulisan, posible wala natalupang dansang driver ang nagatabok nga biktima. Magluwas sa iya, nasagain man sang bus ang nagabisiklete nga 18 anyos na lalaki rason nga pilason ini antes pa man nabungguan ang isa pa ka biktima. Natalana pa nga mag-istoryahanay ang magtimba nga bahin. Samtang sa barangay na to, anini Antique, patay ang 17 anyos nga angkas nga si alias Valerie matapos mahulog ang ginasakyan sini nga motorsiklo sa kanal. Pilason ang nagamaneho sa motorsiklo nga si alias Roldan. Magluwas sa ila, napilasan ang rider kag duha ka mga angkas sa motorsiklo nga ila ginasundan matapos matumba. Sa pagpangusisa sa kapulisan, nagbalikid ang mga ini sang nakita nga natumba ang duha ka mga biktima nga ilaman mga abiyan. Posible nga nakainom ang mga biktima sang natabo ang aksidente suno sa kapulisan. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Balantayan mga kapuso, may bagong low pressure area kung LTA ginamonitor sa gwa sang Park and Philippine Area of Responsibility. Ulihi nga nakita sa pag-asa sa kalayoon nga 1,275 kilometers na silangan sa southeastern Luzon. Sunod sa pag-asa, posible magsulod sa PAR, subong nga gabi o kun buwas. Dakong syansa nga mangin bagyo kag kung magsulod sa PAR, pagkatawgon nga bagyo Wilma. Posible iguon ang Caraga o kung Eastern Visayas pero depende kung may aras sa pagbago o sa paghulag sini sa mga masunod nga adlaw. Sa datos naman sa Metro Weather, dako sa gihapon ang chances sang pag-ulan sa Antique, Iloilo, Guimaras kag pinakabahin sang Negros Island region. Mga kapuso, 23 days na lang Pasko na. Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa ato mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa ato mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas. Bugos nga persa para sa mas dakong amisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.